Pag-unawa sa binasang kwento. Pamagat ng kwento, si Mimi, ang mahiyaing pusa. Basahin natin mga bata. Sundan nyo lang ang pulang pointer na ito. Si Mimi ay isang batang pusang kulay kahel. Lagi siyang nagtatago tuwing may ibang hayop sa paligid. Ngunit isang araw, nahulog sa ilog ang sisiw na si Lala. Wala ni isa ang makalapit. Lahat ay natakot sa malalim na tubig. Dahil sa awa, lumabas si Mimi sa kanyang lungga at lumundag sa ilog. Niligtas niya si Lala gamit ang kanyang likod. Mula noon, hindi na siya mahiyain. Tinawag siyang bayani ng barangay ng mga hayop. Aral ng kwento. Kahit mahiyain, nagiging matapang tayo sa oras ng pangangailangan. Sagutin ang mga katanungan. Maaari mong ilagay ang iyong mga sagot sa papel. Kung tapos ka na, maaari mong i-check ang iyong mga sagot. Sumunod na kwento. Si Kaka, ang mabagal na pagong. Basahin natin mga bata, sundan ang pulang pointer. Si Kaka, ang pinakamatandang pagong sa gubat. Lagi siyang nauuna sa klase dahil palagi siyang gumigising ng maaga. Hindi siya mabilis tumakbo, pero matiyaga siya sa lahat ng gawain. Isang araw, nagkaroon ng karerahan ang mga hayop. Tinawanan nila si Kaka. Pero habang ang iba ay napagod at huminto, si Kaka ay dahan-dahang tumuloy at siya pa ang nanalo. Aral ng kwento, hindi kailangang mabilis. Ang tiyaga ang tunay na susi sa tagumpay. Narito ang mga katanungan. Na maaari mong i-check ang iyong mga sagot dito. Pamagat ng kwento. Si Dado, ang mabait na aso. Araw-araw, inaabangan ni Dado ang pag-uwi ng kanyang batang amo mula sa paaralan. Laging may dalang ngiti si Dado at ginugulo ang buhok ng bata gamit ang kanyang dila. Ngunit isang araw, hindi dumating ang bata sa tamang oras. Nag-alala si Dado at sinundan ang amoy ng bata. Natagpuan niya ito sa ilalim ng puno. Nasugatan ang tuhod ng bata. Tumahol siya
hanggang may tumulong. Muli, nagkasama silang masayang magkaibigan. Aral ng kwento: ang tunay na kaibigan ay laging nandiyan kapag kailangan mo siya. Sagutin ang mga katanungan. Maaari mong i-check ang iyong mga sagot dito. Sumunod na kwento. Si Miko ang batang daga. Si Miko ay batang dagang mahilig mag-ipon ng pagkain sa ilalim ng sahig. Tuwing makakakita ng mumo, tinatakbo niya ito pauwi. Tinatawanan siya ng ibang daga dahil hindi siya nakikipaglaro. Dumating ang tag-ulan at bumaha sa paligid. Walang pagkain ang ibang daga. Ngunit may sapat si Miko para sa lahat. Ibinahagi niya ito at sila'y nabusog. Mula noon, tinulungan na rin nila si Miko sa pag-iipon. Aral: ang pagiging handa at mapagbigay ay ginagantimpalaan ng kabutihan. Mga katanungan. I-check ang iyong mga sagot dito. Huling kwento. Si Tikyo ang makatang tandang. Basahin natin. Si Tikyo ay tandang na gustong-gusto ang pagtula. Tuwing madaling araw, ginigising niya ang buong bakuran gamit ang kanyang tula. Hindi tiktilaok, kundi ang araw ay gumising, halina't magising. Pinagtatawanan siya ng ibang hayop. Ngunit dumating ang araw na hindi nagising ang gubat. Naguluhan ang mga hayop. Walang gumising sa kanila. Naisip nilang si Tikyo pala ang nagbibigay sigla sa kanilang umaga. Humingi sila ng tawad at muling nagbalik ang tula ni Tikyo sa hangin. Aral: ang pagiging kakaiba ay maaaring magdala ng liwanag sa iba. Sagutin ang mga tanong. Maaari niyong i-check ang inyong mga sagot dito. Kung tama lahat ang inyong mga sagot, kayo ay mahusay.